Ay, magandang umaga po sa lahat. Ito na naman po tayo. Ito po si Dr. Toto Tirador, Engineer pa. Ngayon, ang ating pag-usapan po ay may isa maigsing analysis, general statement. Kumbaga, hindi naman kalaliman pero ito'y sa tingin ko pinakaangkop na analysis sa pangkalahatan. Number one, nakita na naman natunghaya naman kasi ako medyo naniniwala ng konti. Naniwala, hindi lang konti, talagang buong-buong paniwala ko na yung although may duda rin ako, yung botohan natin kahit paano nagiging patas pa rin. At unang pasalamatan ko niyan ay si Attorney Gerald Harold Respicio na nananalo siya, leading siya ngayon sa tumatakbong vice mayor sa bayan ng Reyna Mercedes, lalawigan ng Isabela. So, pasalamatan ko siya dahil kung hindi dahil sa kanyang sakripisyo, kinasuhan pa siya ng Comelec sa pagiging matapang, sa pagsasabi na may potensyal na dayaan na mangyayari sa ating halalan kung hindi ilagay sa batas na tanggalin, huwag muna ilagay sa makina ang internet. Huwag muna i-connect. Kita mo? Dahil hindi mo na nilagay ang internet, medyo malinis siya kumpara sa talaga sa ngayon, kumpara dun sa nakaraang eleksyon. At masasabi ko yan sapagkat ang nananalo po ay kalaban ni BBM. Kung ang kalaban ni BBM ay nanalo, ibig sabihin po, batas lang sa tingin ko niyan. Pasensya na po sa ibang opinion nila ay talagang niyurakan, pero wala rin po tayo magagawa. Ako, ayaw ko si Erwin Tulfo manalo, pero pumasok. At tingnan mo naman ang mga bigwigs. Si Erwin Tulfo, sinasabi na number 1, pero bumagsak sa number 4. At pag manalo pa ang aking kaya wag magkakasiguro si Erwin Tulfo, may isa pa akong alas. Okay? So ngayon ang importante bumagsak din sa labas sa Magic 12 ito si Ben Tulfo, sana tuloy-tuloy na yan. Tapos ang isa pa bumagsak si Bong Revilla, sana tuloy-tuloy na yan. Basta ang importante yung mga hindi karapat-dapat ay wala. Although maraming hindi ko gusto pumasok, pero but then that's fair enough. Yan naman talaga ang buhay, hindi naman lahat ng gusto natin masusunod. Siyempre marami po tayo, nasa 60 plus million na po ang mga botante, isa lang ako doon. Tapos siyempre si Jordan, magandang umaga. Okay. So ngayon, Arnold, guys, ang layo naman? Ibig sabihin anong layo? Pakiklaro lang po, Arnold, para magiging fair naman tayo. Yung comment ko comment yan eh. So lahat po tayo may karapatan magko-comment. Mali man o hindi, pero mas maganda yung comment natin. Pinapaliwanag natin kung bakit gano'n ang comment natin. Okay? Ako naman, pinapaliwanag ko na ang comment ko, ang pagka-aresto kay Duterte ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang mga major candidates ni BBM. Yan po ang aking comment. Ha? Kasi ipapaliwanag ko yan. Number 1, tingnan nyo po ang boto ng ating overseas workers. Ipalabas ko yan sa next vlog. Solid Duterte po. Ang Duterte nila solid. Ang tingnan mo mga boto, mga probinsya sa Mindanao, halos lahat solid ang Duterte. Tapos tingnan nyo ang boto sa Visayas, although marami po mga PDP na hindi naman kilala ay pumapasok pa. Kumbaga, nagpapakita rin yan na mas marami pa rin ang bilang ng boto sa Luzon. Ang Luzon kasi po, kasamang Metro Manila, 45% kagad ang dami ng boto. So, kung pantay-pantay sana ang bilang ng dami ng boto sa bawat probinsya, diyan mo makikita na pagkapantay-pantay ng pagkapanalo kung representasyon sa Senado ang titingnan natin. Sa representasyon po ng Senado ay nakita nyo naman, Maka Duterte number 1 sa ngayon. Hindi pa natin sasabi na tapos pero parang ganun na rin yon. Number 1 si Bongo. O ipakita ko na lang kaysa magkwento ako, ipakita ko na lang resulta. Asan ba yung resulta na yun? Ito ang resulta.
Ito po yung resulta natin. So sa ngayon, 80% na po ang bilang, ibig sabihin 20% na lang kulang. Although may pagbabago, pero ang pagbabago nito nasa mula sa number 10 pababa sa tingin ko lang o number 9 pababa. Pero ito po yung resulta natin sa ngayon. O, tingnan nyo po ang resulta natin. Number 1, Bongo. Na, saan ba ito? Senatorial race. Bakit itong liit-liit pa ito? Partial OAB pala yan. Maginig, hindi pala OAB ang kinahanap ko. Ang hinahanap ko ay kabuuan. Ito, number 1 si Bongo ay 21,790,271. Number 2, unexpectedly, si Bam Aquino. Ito yung nag-combine nitong power ng Kakamping, dinagdagan ng boto ng iglesia, at dinagdagan po na kasi si Bam Aquino, nangangampanya po siya, kasama si Kiko Pangilinan, hindi po sila bumanat sa kalaban. Hindi nila binanatan si Duterte. Hindi nila din binanatan si Marcos. So, ganun po ang kanyang number 2, unexpectedly, sinamahan pa ng mga endorsement ng Iglesia ni Cristo. Pero kung ikumpara mo, ang layo ng hanggang saan ba yun? Ba't na ganun nangyari? Ba't nawala? So, yan. Nawala eh. So, kung ikumpara mo, ang boto ni Bongo at saka ni Bam Aquino napakalayo. Nasa 5 million mahigit ang lamang. Halos 5 million, hindi naman 5 million. Ang lamang ni Bongo laban kay Aquino. Mula kay Bam Aquino, dikit-dikit sila. Nasa less than 200,000 lamang ang lamang ni Bam Aquino kay Bato de la Rosa. Kay Bato. So si Bato ay papakita lamang po na power ni Duterte itong dalawang ito. Tapos at ang number 1 ni Bongbong Marcos na kandidato si Erwin ay nahulog sa numero 4. Nagpapatunay din ito na ang lakas ng dating ng power ng sympathy votes dahil sa pag-aresto kay Duterte. Tapos si Pangilinan, ganon din ang ikwento niyan kay Bam Aquino, power din ito ng Kakamping. Ibig sabihin, ang boto kay Pangilinan at saka kay Aquino, ma-interpret din po natin na laban kay BBM. Kasi hindi rin ito masasabi na i-reject nila yung mga kandidato ni BBM kung hindi sila laban kay BBM. At ano kayo dahilan kung bakit ayaw nila? Ibig sabihin, isa na rin dahilan yung hindi paggalang sa batas ng pag-aresto. Kriminal man po ang isang tao, ang kahit sino mamamatay tao, wala po tayong karapatan na hindi gagalagin ang kanilang na hulihin na lang, na walang hindi dadaan sa korte, bibilangguin na lang, o di kaya papatayin dahil pumapatay din siya ng tao, ganoon sa tingin natin, bawal po yon. Dapat maintindihan ng mga emosyonalista, yung mga nag-emosyon. Ang tawag ko na sa kanila, mga loyalista. Loyalista kontra o loyalista pabor. Kasi nakikita ko po rito, ang ibang mga kumukontra sa akin, na talagang gumugusto sa akin, nag-subscribers ko pa, sinasabi nila nagbabaliktad daw ako. Well, bahala kayo kung anong inyong pagtingin. Basta ako, sigurado ako, wala pong nagbago sa sarili ko. Pinaglaban ko lamang kung anong batas. Kung ang isang kriminal ay na ang kanyang karapatan ay natanging kukunting karapatan na natitira ay lalabagin pa, ang tinatapakan po, ang nilalabag po ay ating batas, hindi po yung kriminal. Ang nilalabag po ang ating konstitusyon, tinatampalasa na ninyo. So, okay? So, tahasan na ninyong hindi nirespeto ang batas ng Pilipinas. Kaya nga, iyan po ang bumagsak niyan sa kanila. Kaya sino pang number 1 na talagang ni Kwan, ang BBM talagang totoong kandidato ni BBM, may bagsak si Tulfo. O bumagsak din si Lacson, si Soto. Pero natural lang dahil itong dalawa, si Soto at si Lacson,
may sarili na to, pati si Pia Cayetano, may sarili nitong buto, hindi na umaasa kay BBM para manalo. Tapos, ganun din si Pia Cayetano, pero may tulong ito ng mga boto ng ng uh, mga pabor kay Duterte, si Cayetano. Kasi si Cayetano, ang kapatid niya si Alan ay Vice President ni Duterte noong 2016 election. Okay. Tapos si Camille Villar, nakita mo naman ang power ng Duterte dito. Kasi sinuportahan siya last minute. Natandaan niyo, number 16 po nga yan eh. Umabot number 16 hanggat sa number 18, sila ni Amy, ay umakyat sila dahil sa inendorso sila ng anak ni Duterte na si Sara. Katotohanan po pinag-usapan natin. Hindi naman ibig sabihin na nagkwento ako niyan ay makasara na ako, makaduterte na ako. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Titingnan, matuto na po tayo tumingin sa realidad. At kung ito, tingnan mo si Marcolita, kasi isa sa mga kilala na bata ni Duterte, pumasok siya, naging number 6. So matibay na po yung pwesto niya. Ang matibay na pwesto po ay pwede kong sabihin hanggang number 8 pa muna. Hanggang kay Soto, hindi na sila matatanggal. Ang pwede pa magbago diyan si Cayetano, si Villar, si Lapid, nakapasok sa number 11 si Lapid, pero ayaw ko itong pumasok, pero wala akong magagawa, ay binoto pa rin siya. Naka number 11 pa rin. Pati si Marcos, si Ivy Marcos, ito po endorsement ni Sara, kaya umakyat na ungusan niya. Dati number 16, number 18 to si Amy. Pero dyan mo po makikita yung sa bababasa mo ang boto ng tao, assuming, which I can assume, fairly and squarely, na fair and square din ang nangyari sa botohan, sapagkat po ay hindi po mga kandidato ni BBM nanalo. Pag tinitingnan mo rin ang mga kandidato sa probinsya, ang isang pinakamalaking political statement na nangyari sa botohan natin ay yung pagpanalo ni Pambari 4. Out and out po. Yan po ang labanan sa Cebu, 3.4 million pong mga botante doon. Ang labanan yan, parang awayan ng Duterte versus BBM. Bakit po? Ang sumusuporta kay Gwen Garcia ay si BBM. Ang sumusuporta kay Pambari 4, si Duterte. At sinuportahan siya ni Amy. Dagdagan pa, sinuportahan ni Sara. Sinuportahan ni Pulong Duterte. So, yan po ang mukha ng labanan sa Cebu. So, tingnan niyo naman, dito niyo nga maintindihan kung bakit nagpalabas sila ng binting bigas. Kasi yan po ang last minute nila na strategy para maisalba yung kandidatura ni Gwen Garcia. Nagalit na po kasi ang mga Cebuano at mga Cebuana kay Manang Gwen dahil po ay puro panikwento at pangangawat lang sa probinsya ang ginagawa niya. Biro mo magbibigay ng kontrata, walang bidding-bidding yan at saka pinapalabas na kunwari ay dredging na, tanggalin ng mga buhangin sa ilog. Yun pala quarry na yon. So binibigyan niya ng quarry na walang environmental compliance certificate. Kaya sinuspindi siya ng ombudsman. So yan po ang mga litrato na magpapatunay na yung kung hindi lamang pinaaresto ni BBM si Duterte, malamang maraming manalo na mga BBM candidates. Pero dahil pinaaresto niya, dati po, marami po mga anti-Duterte na naging Duterte, na tumulong sa kanya, naging simpatiya sa kanya, sapagkat po yung karapatan niya bilang akusado ay hindi nirerespeto. Ganon po yun. Tingnan mo nga naman, kinasuhan pa yung nanay mo, kinunbik pa yung nanay mo si Imelda, pero hindi pa kinulong sa panahon ni Duterte. Bakit? Kasi matanda na, 90 plus years old na, kailangan antayin na lang ang desisyon. Kasi nag-apila pa siya sa Supreme Court. Ang problema ko naman sa Supreme Court, hanggang ngayon po hindi pa rin nagdesisyon para sa apila ni Imelda Marcos. So, yun po ang nakikita na kabaliktaran, lahat ng ang nagagalit ang mga Duterte, lahat ng kagandahan loob o mga binigay ni Duterte kay sa mga Marcos ay talampasan na nilapastangan ni BBM sa kanilang dalawa. Tingnan mo, yung pinalibing ni Duterte sa against all odds, kahit ayaw ng mga Pilipino na ilibing si Ferdinand Sr. sa libingan ng bayani. Biro mo gagawin mo pang bayani, inuutos pa ni Duterte to the risk na magagalit sa kanya mga Pilipino.
Tapos ikaw naman, hindi mo matumbasan, idadaan lang sa korte ang katawan ni Duterte bago itapon sa International Criminal Court, hindi mo nagawa-gawa. So iyan po, kung sino mga advisor mo, loko-loko yung advisor mong yan. Ang naisip nyo kasi, isa lang, na kung bebit-bit na si Duterte sa ICC, tapos ng boxing, mananalo na lahat ng kandidato mo. At mananalo na rin si Tambaloslo sa 2028. So yan ba, ang kasunod nito po ay pag-usapan natin ang magdodominate ito sa ating mga usapin sa lahat, mga vloggers, mga mainstream media ay ang impeachment laban kay Sara. Yan ang kasunod na kuan nito na magdodominate o di kaya maghahari sa larangan ng mga social media yung issue tungkol sa impeachment. Anyway, sa ngayon, ang issue lamang nito ngayon, ito na po ang pinakamatayog, pinakamalakas na salita, na political na salita ng mga tao na pumapabor kay Duterte. Tingnan nyo, huwag niyong ibabaliwala ang DDS. Tingnan mo ang power ng DDS. Ngayon, kung makita nyo, i-vlog ko ng later on, yung anong resulta sa overseas voters natin, mga OFWs. Titingnan nyo ang resulta po sa mga probinsya sa Mindanao. Ako, konti lang pumapasok na hindi DDS. Ang mga DDS candidates po, halos solid sila. Solid ang 10 sa Mindanao. So, ibig sabihin, pag tumakbo pa ulit yung mga taga-DDS candidates na yan, ang mga kilala lang sa kanila, kung naging kilala lang sila, mananalo sila. Kulang lang hindi sila kilala. Kulang din sila sa kampanya. Wala kasi silang pera. Hindi kagaya sa mga BBM candidates na mga billion-billion na ginagasta. No? Kita mo naman si kaibigan ko, si Abalos, na lulungkot ako, hindi na isama sa Budget 12. Pero nakikita mo naman ang dami ng advertisements niya, pero hindi pa rin siya umuusad. Kasi naman, kilalang-kilala siya na hindi siya masyado nagsasalita eh. Dapat nagiging talkative. Ko lang ito, kapatid na Binhar, ito unsolicited advice ko sa iyo. Now, from now on, tatakbo ka sa 28 senador, mananalo ka pa niyan. From now on, be talkative. Yan ang laging manahimik eh. Ibig sabihin, wala pong kagandahan para sa isang politiko ang hindi magsasalita. Kaya lagi ka po magsasalita. At dapat ganun. Hindi lang ngayong tuwing may krimen dahil DILG secretary ka ay hindi mo tapos kung magsalita ka, you speak with power. Palabas mo pagiging abogado mo. Kaya ang gusto ko mangyari, may mga pinagsamahan din kami ni Binhar sa panahon na hindi pa siya mayor. So anyway, ang ating confirmation lang ito, saan pa sa kay Pambari 4, kay Duterte mismo na ba yan? Ipakita natin O yun, ito sa one more glance at the senatorial. Sino bang totoong dito? Ang lahat po na bigwig na kandidato ni BBM na tingnan natin, si Binay, wala, bagsak. Si Abalos, bagsak. Si Pacquiao, bagsak. Sino pa? Malayo pang iba eh. Si Pacquiao, number 18. Si Abalos, number 16. Si Binay, number 15. Tingnan natin ito. Sino pa mas mataas pa nga mga PDP candidate sa kanila Sino pa ba yung kandidato ni BBM na bagsak? Balik sa number 1. So maliban kay sino kandidato, si Lacson Soto Cayetano, Lapid, yun lang pumasok, no? Lacson Soto Cayetano, Lapid, yun lang pumasok sa kanya. Kasi si Marcos sa si Villar ay Duterte na ito bilang eh. Tapos si Bong Revilla hindi pumasok. Tapos si Abibinay 2, si Abalos 3, hindi pumasok. Si 4, Pacquiao. So 10 na lang sila, yung 4 ay bumagsak, ay malaking statement, political statement. Ibig sabihin po, totoo yung unang pinalabas ng Pulse Asia na talagang bagsak na ang popularidad ni Bongbong, ni BBM. At nagpalabas sila bagong research, bagong Okta ba yun? Na pinalabas sila na number 1,
pataas na naman daw ang popularity rating ni ni BBM, pero hindi pala totoo 'yun. Ibang mga kita mo na-vlog ko, sa sunod ko lang i-vlog 'yon. Nakalista na 'yun sa aking pa-vlogging kasi maiksi lang gusto ko maging vlogging ko ngayon. Titingnan ko sa Davao City. Tingnan natin Davao City, 'yan ang political statement talaga na kay Duterte talaga 'yon. Yan. So Davao City, ito po. Si Duterte ay 540,000. Tapos ang kalaban niya ay 65,000 lang. Wala pang 10%. So gano'n kalakas po ang Duterte. Tapos ang Vice Mayor, si Duterte Basti, siya mag-acting mayor nito. 531,000 din siya. Mas maliit kaysa buto kay tatay niya. Yung kamag-anak ko na si Bernie Alag ay kakampi naman dati ni Basti yan, ay naging vice mayor na yan, natatalo. So sa mga konsyal, First District, Duterte, puro mga HDL yan, hugpong, HMP, mga puro Duterte ito. Inubos. Puro Duterte. Ang isa lang nakapasok lang ba? First District, 6 lang ata ang konsyal kukunin dito. So Second District, 6 din ata. Puro Duterte din ang nangyari. Nanalo. So 100% po sila sa Davao City. Yan, si Ungab, kanya rin ito. Nanalo sa mga konsehal. Tapos pag tinignan natin representative, si Pulong Duterte ay nanalo sa First District. Natalo niya si Mig Subiri, Mig Nograles. Tapos sa Second District, ang anak niya na si Umar ang nanalo, congressman. So 2 Duterte sa Congress. Tapos ang tinalo niya si Javi Campos. Tapos sa Third District si Isidro Ungab. Duterte din ito. Tinalo niya yung isang kamag-anak ko na si Alag Nonoy. So sa mga senadors doon, tingnan natin sa ang mga senador po sa Davao City ay Duterte. Andyan ang Duterte na pumasok, si Villar at saka si Hunasan pa number 12. Tapos ang number 1 si Bongo, 550,000, De La Rosa 541,000, Marcoleta number 3, tapos Jimmy Bundok number 4, tapos Salvador Philip Ipe number 5, si Lambino number 6, si Hinlo Jimmy number 7, si Vic Rodriguez number 8, si Kibuloy number 9, si Richard Mata, Doc Marites number 10, tapos si Camille Villar number 11, si Hunasan number 12. Si Aimee umakyat pa rin doon number 13. So, yung iba malayo ng distansya. So talo dito ang lahat ng kandidato ni BBM sa Davao City. So ganun po yung kikita niyo yung affirmation na ang theory ko lamang po ang nagpatalo talaga kay BBM ay yung pag-aristo niya na walang galang sa batas na ginawa ni BBM kay Duterte. So hanggang dyan lamang po at siguro mag-shout out ako sa ilan sa inyo. Si Arnold Oges, Jordan, Gregorio Babaran, good afternoon. Angel Lacona, tapos Pastora Raila, Shalom, Pipito Erquisa Reyes. Dati bilib ka sa akin, okay lang po, kahit hindi ka nabilib sa akin, wala pong problema kasi ang binabibiliban mo lang ay kung bumana tayo laban kay Duterte, yun ang kinabiliban mo sa akin. Ang hindi mo kinabiliban sa akin, kung pinupunto ko yung batas na nilabag na pabor sana yung kay Duterte, pinaglalaban ko ng batas ng Pilipinas at konstitusyon ng Pilipinas po. Kung hindi mo maintindihan yan, okay lang po sa akin. At salamat din ako, pero nasa iyo yan. Pasalamat at nakikinig ka sa akin kahit na ayaw mo ang sinasabi ko. Mamila LB, good morning. Easy, Sir Angulation kami, nakapasok, Kiko at Bam. Kaya nga, ibig sabihin, kita nyo na yung campaign style ni Kiko at Bam, hindi sila lang tumitira kay Duterte. Kaya, ang nangyari, yung power ng kakamping sa mga grupo natin at yung INC, nakapasok kay Bam. Kahit na walang INC si Kiko, ay pumasok din si Kiko. So, yan po yung walang kumontra kasi sa kanila. So, Ivan Mark, sabi ni Insurrecto, panalo pa rin daw si BBM sa eleksyon.
Ay si Kainso naman, hindi naman siguro, hindi man die hard. Alam mo, naintindihan ko lang si Kainso. Baka, may pag-asa pa rin na papasok ang bunyog namin. Sana makaupo si Kainso. Pastora Raila, how about the provincial board members? Oo, for provincial board members sa BM, sa kanila din. Pero ang pinapakita ko lang to, Davao City lang. Wala namang board member ang city. So, Gregory Babaran, mas gusto ko na aresto at dinala si Digong sa Hagpan. Nanalo na naman si Kiko Bam at Pangulo. Ah, dadalhin mo siya doon, Gregorio Babaran. Idaan lang sa, ang hinihiling naman ng bayan, idadaan sa korte na lokal. Okay? Sana naintindihan yung ibig sabihin yan. Orlando Martin, MG Colonel Abalos is one kasi DILG siya. Sabang Bicol, Engineer Toto, may tumatakbo ba sa Bunyog na nanalo? Ay hindi ko lang po alam. Baka meron naman. Ninong Yaks, okay lang Sir Toto kung ang pag-arrest kay Duterte ay tutumba sa pagkatalo ng mga kandidato ng BBM. Ang mahalaga ay nasa DHEC. Ang problema lang po, Ninong Yaks, ay mauwi yan sa madismiss ang kaso. Legal po ang puntos ko dyan kung bakit matatalo yung kaso sa ICC laban kay Digong. Sa legal, sa puntong legal po. Gusto ko dito siya dito na siya kakasuhan. Total, si BBM naman yung Pangulo. Kung nakasuhan nila si Kibuloy, kaya nilang kasuhan din si Duterte dito. Di ba? Ganun lang kasimple. Dapat dito na siya ilitisin, dito sintensyan, dito siya ikulong sa Pilipinas. Efren Carreño, kalbo, balimbing. Ay, hindi po ako balimbing, Efren. Total, kalbo naman ako. Pero nagpapakita lang po na nami-personal po kayo. Hindi ko po kayo mananalo sa personal na labanan. Sino man niniwala sa iyo? Kung pinipersonal mo ako, hindi po ako balimbing. Tapat po ako sa batas. Kung sino batas, kahit ikaw pabura ng batas, ipagtatanggol kita pag ang batas ay para sa iyo. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan kung kanino nakapabor ang batas natin. Okay? Ganun lamang po. Manuel Mergilio, tama po Doktor, dapat po ayon sa batas. Milicio Castro Mayor, salamat po sa mga kaalaman at binibahagi nyo. Thanks God, salamat po rin ulit. Carolina on air. Nag-deliver po kami ng Solidity's vote, Filipino-Canadian. Opo. Sa sunod po, yung mga boto ng mga OFW, ang titirahin ko, papakita ko sa inyo. Joboy Francisco, may daya pa yan kasi black voting kami ng mga DD supporter. O nga, dapat kung walang daya, sa tingin ko. Ang mga black voting ng ang i-vlog ko sa sunod. MG Kernel, si Abalos talaga ang number one ng Marcos kasi dikit siya kay BBM at TLJ. Cassandra DC, susad na walang labor lawyer. Ayan, katotohanan po ng buhay. Hindi po kasi hindi dazzling kasi yung kanila, wala rin siyang pundo pang-advertise. Yan po ang katotohanan ng buhay. Kailangan kilala ka rin. Masaya na si Digong sa Medellin. Ay, siyempre masaya talaga yan. Expected naman po yan. Kasi paano kahit nakakulong siya, masaya. Cassandra Daisy, halos lahat tayo ay manggagawa. Bakit hindi natin panalo si Matula? Sinasabi ko po, Cassandra, kulang din sila sa panggastos sa kampanya, no? Well, it's a matter of campaigning lang yan. Baka sa sunod, try. Impeach Mary Grace Piatot daw. Ay, kahit sa totoo lang pupusta pa ako sa kaalaman ko sa batas. Hindi mananaig ang impeachment lamang kay Sara, sa totoo lang. Juboy Francisco, para makalimutan ang Blanco ni Baykam. Si Blanco ni Baykam, natatalo po ngayon. Sa sunod ko na ibibira yan. Alvin, Jan Suarez, Suarez, kapilido mo si Charlie Suarez, yung boxedor, pak, na natamaan niya ng suntok dito sa kilay ang kalaban. Binaliktad pa, headbutt daw yun. Dapat panalo yung bata natin, si Charlie Suarez. Laban sa defending champion na undefeated. Nagkaroon tuloy na defeat, 1 loss si sa record niya si Charlie Suarez. Ang kalaban niya si Emmanuel Navarrete ng Mexico. Kung sabi naman hindi ko mabasa ito, pasensya ka na, hindi ko mabasa yung Arabic na kung ikaw taga Mindanao at hindi buboto mo si Philip Salvador. Alam mo, yung mga tanong na yan, maraming qualification pong sagot niyan. Kung tanongin mo mga taga-DDS, bakit binoto nila si Philip Salvador Kibuloy? Yan lamang po. So, mas malaga sa kanila yung hindi ma-impeach si Sara. Okay? Ganun lamang po yun. Kung gusto manalo si Balo, sir, hiwalayan niya si Marcos. Ganun nga sana ginawa niya. Kaya hindi niya kaya. Pastora, yung si Rebilla ninyo, bagsak na ha. Edward Cadusa,
Di talaga malalayong binarne, malaking atraso niya kay General Bantag. Alfredo Quirante, tapos Pedro Dagalla, Tolentino Bagsak, o the Bagsak ni Tolentino, Megs Distaho, nagtraidor kasi kay Duterte. ESG Opinion, Regina Brigoli, That's Me, Pastora Raela, Jan Suarez, Posia Hakim, sinong loko-loko bumuto kay Lito Lapid na walang nagawa? Ay, wala tayong magagawa. Pero andyan pa rin, panalo pa rin siya. Armando David, di masisi na magdududa ng ang posisyon dahil sa mga test reliability ng ECM. Don Pulubi, Sir, panalo na party list mo, hindi pa sigurado. May chance na manalo ang Bunyog. John Suarez, well said Toto. Jack, watching from Singapore. Mamerto Lawrence, importante kakalaboso si Digong, hindi na matalo lahat ng kandidato ng BBM dahil ilang lang naman yan. Talagang anti-Duterte ka talaga, Mamerto Lawrence. Ang hiling ko kasi, tumingin ka sa batas. Ha? Kahit sino man po mamamatay tao, may karapatan pa rin sa ilalim ng batas. Yan ang hiniling natin. Pero pasensya na, magbablog ako, talagang matatalo po ang kaso lamang kay Duterte. Thank you, Dr. Kasi, sabi ni Jed Dabin. Olivia Castro, anong walang galang basta lang ba hinuli? Abogado ba kaya't dapat alam mo? Alam ko na mali po. Walang galang talaga. Mali po ang paggawa ng pag-aristo kay Duterte. So, basta ganun lang. Pinakita ko na sa inyo, batas natin na judge, constitution natin, nag-uutos na dapat tanging judge lamang natin ang pwede magsabi kung aristuhin ng tao. Number 2, mismo yung batas ng ICC nagsasabi na idaan sa lokal na korte bago mo dadalhin, isusuko sa ICC. Ganun lamang po in Olivia. Mahirap ba yun? Ganun lang po sa akin. Juliet Bernal, Jan Suarez, ganyan ang mga kakamping at pulahan. Kahit labag sa batas ginagawa ng BBM admin, okay lang. Yung nga, natataka naman ako sa mga kasama ko sa kakamping, bakit parang pro-BBM na kayo? Ha? Dapat hindi ganun. Real Membravi, huwag mo na pansinin ng mga opposite sa iyo, Doc. Stress lagi, tama ka. Vivian Sarimul, kahit na marami pa rin ang kakampi ng Marcos administration. Yung nga marami ang kumakampi sa Marcos pero hindi na sapat ang dami. Matatalo na yan sila sa sunod na eleksyon. Mga ka-DDA, subscribe na kayo dito. Okay, Gio Rim dito sa Lawag. Yung nanalo na mayor, daming pera na binigay, 11K per head. Ganun ba? Sino bang nanalo dyan? Alam ko mayor dyan, si Michael Kion. Natalo ba si Michael Kion? Carolina on air. Sa Lawag, alam ko si Michael Kion nang bibili doon ng boto. Salamat po sa consistent at balanced na opinion at talakayan. Ngayon, para patunayan ko sa inyo na balanse po ako, ay sasabihin ko lang sa inyo na gusto ko na sampahanan ng kaso si Baste sa pambubugbog niya kuno kay sino to, si Patrick Jan Patria, Jan Patria. Kriston Jan Patria pala. Tapos, siya naman, si Kriston Jan Patria, dapat kasuhan ng trafficking in women na non-billable na kaso. Kasi inamin niya na nambubugaw pala siya ng babae. Evangeline din nila. Ginbuto ko kamo, sir. Okay. Mamila LB, dito kayo makinig. May natutunan kayo sa batas. Richard de la Cruz. Hindi ko na may babalik sa Digong kahit anong apila. Pasensya ka na, Richard. It's a matter of a question and I am confident. Confident po ako bilang isang maraming alam sa batas na mananalo si Digong sa ICC. Yan lang po masasabi ko. Romel, mga loyalista kasi mga pag tumai si BBM, kakainin nila. Pastora, best regards to Sis Au. Salamat po, Pastora. Evangeline din nila. Ano ba yung daog ba tayo, sir? Daog, panalo. Kasi sa Bicol, ang daog, talo. Tinanggal pa ako ng kandidato, hindi na pa ako kandidato sa pagkasenador. Sana lahat ng manala sa senador ay magsilbi sa bayan at taong bayan sana huwag makinig kung mali ang mga inutos sa kanila pagsilbi. Yan ang problema sa mga opisyal natin, kagaya kay Nick Torre, utos lang ng Ikuan, ginawa niyang kasalanan, gagawin niya. Yan ang problema ko sa kanya. So kahit labag sa batas, tuwang-tuwa pang mga loyalista, o nga, Jan Suarez, thanks Toto, si Sir Makairan, dahil sa pag-vlog mo, Kuya, Toto, hindi nakapasok si Budots. Salamat naman. Chi Capistrano, parati ko po kayo napatulog dahil tutok po sabi nyo. Salamat po, Proud Pinoy Vlog, loyalista na ngayon. Loyalistahin na ngayon.
Ano ibig sabihin na hindi ko po alam? Nagpaniwanag naman po kayo sa lahat ng mga sinabi nyo. Bakit nyo sinabi niyan? Si Diwata at Raul Manuel talo po. Ganun ba si Diwata? Grace Nisi, mabuti. Hindi napapasok siya balos. Mamila LV, okay na rin pala na si Bam at Kiko na nanalo. Salamat, Doktor, sa explanations. Evangeline Marcos, PDP, God bless po. Nanalo, Tatay Digong. Grace Nisi, attorney si Kerwin po. Si Kerwin, panalo nga si Kerwin sa Albuera Leyte. Proud Pinoy Vlog, loyalista na ngayon. Richard de la Cruz, paano nyo na naman nasabing mali ang paghuli kay Mali po sa batas, Richard. Ang batas kasi natin nagsasabi, sino mang tao na gusto mo hulihin ay kailangan may warrant of arrest na nilabas ang judge natin. Kung hindi, huli mo sa akto na gumawa ng krimen. Ganun lamang po yan. Okay? Sana nagtindihan po ang batas. Proud Pinoy Vlog, payag ka ba yan? O aresto ka lang ng pulis, wala kang ginagawa. Di ba? Dapat may warrant of arrest. Proud Pinoy Vlog, loyalista tayo na ngayon. Analdor ka, Charlie Whiskey, galing ng Comelec. Website result ng Comelec, very informative. Jan Candilonsa, Andrea Gueco, Rodel Calinog, hindi si Basti Engineer, si Pulong. Si Pulong pala. Si Pulong, pasensya na kayo. Si Pulong dapat ang kakasuhan. Bibian Sarimo, Engineer Toto. Ang gusto kasi ang mga pro-BBM, maparusahan si Digong sa crime against humanity. Dito natin sa parusahan sa Pilipinas. Bakit? Wala nang authority ang ICC. Hindi na kasi member ng Pilipinas ng ICC. Kaya dito sa Pilipinas, kasubuhan dapat. Bakit si Basti kasuhan si Pulong, pasensya ka na Jack, Hilario Castro, tapos na sila ngayon, Toto Tirador, panalo na sa impeachment si Sara, lalo na sa 2028. Armando David, sa 2028 election, mas maganda makikilala ka na isa sa mga tumatakbong presidente. Gregorio Babaran, attorney dapat nakasuhan ng trafficking in women dahil kasabwat siya ng complainant. Okay. Sa pambabastos sa mga babae. Charlie Whiskey, hindi kasi trabaho ng senador yan. Jorim, kinulaban ni BBM yung pinsan niyang si Michael Kion ang kinalaban at sinuporta ni BBM na si Alcid ang namudbud. Si Alcid ang kalaban na mumudbud ng pera. Sige, banata natin yun kasi kampehan natin si Michael Kion. Teacher Speed TV, Doc, pa-explain po kung paano nakapasok si Bam at Kiko. Oo, sabi ko nga dahil si Bam at Kiko, unang-una hindi sila tumira kay DDS. Hindi sila po tumira kay Duterte. Kaya, ang pangalawa, ang pinakamalaking power ng dalawa niyan ay kakamping. Pangatlo ay tinulungan ng INC si Bam. Kaya kita mo number 2 kagad siya. Si Chris, magbasa ka ng konstitusyon. Tinuruan ka tuloy magbasa ka ng konstitusyon. Hazel Aquino, grabe yung pandaraya na saan ang straight vote na Duterte. Ang straight vote po ng Duterte siya, Madam Hazel. Nandun makikita mo ang lakas talaga sa Mindanao, halos na probinsya, ang lahat ng Duterte ay pasok. Armando David, sana matabla na sa disqualification. Sana mananalo ako sa disqualification case ko. Iban siya rin mangyari naman kaya nakasuhan si Digong sa Pinas. Yes, mangyayari po yun. Nakakasiguro po ako.